orphan or adopted. Medyo theological po ang approach nito pero gagawin nating mas practical para sa kapakanan ng lahat. Alright, let's start with basic definition. Ano po ba ang ibig sabihin ng orphan? Ang orphan ay isang bata na walang magulang o ang parehong magulang ay patay na. Sa Pilipino, yan ay ulilang lubos. O isang tao, isang bata na nawala, either iniwanan siya, either tinakasan siya, either umalis yung kanyang mga magulang, ang batang yan ay tinatawag na orphan. Okay? Ngayon, ayon sa ilang mga pag-aaral patungkol sa behavior ng mga orphans, marami sa mga orphans, hindi naman lahat, ay nagpapakita ng mga deep emotional and behavioral problems. Katulad ng depression or anxiety, pagkabalisa, low esteem, mababang tingin sa sarili, uncontrolled anger, di mapigil ang galit, matinding kalungkutan or sadness, trauma or itong kanyang trauma ay meron siyang takot na sumusunod kapag meron siyang naririnig o na nakikitang mga bagay na naging dahilan ng kanyang pakikipaghiwalay sa magulang, or withdrawal, ayaw makipag-usap, okay? Or self-isolation, pagtago o paghiwalay sa maraming mga tao hanggang nagkakaroon pagkaminsan ng antisocial behavior. Kapag gaganyan, yung mga bagay na yan ay palatandaan ng isang tao o batang orphan. Okay, welcome po natin yung mga bago dating palawan po kasi simula pa lang natin, so habol kayo. Ano naman ang ibig sabihin ng adoption? Ang adoption ay isang legal na kapamaraanan kung saan ang isang bata o isang tao ay nagiging legal na anak ng isang pulutong o ng isang magulang o ng isang tao o ng parehong magulang. And kapag siya ay na-adopt, hindi na siya legally anak ng kanyang sariling mga magulang o yung nanay na nagsilang sa kanya at tatay na naging dahilan ng pagsilang niya, kundi siya ay magiging legal na bahagi ng kanyang bagong pamilya na nag-adapt sa kanya. So yan po muna ang ating mga basic definition sa pasimula. Ngayon, pinag-usapan po natin ngayon, anong kaibahan ng adopted child doon po sa orphan? Okay? Ang tanong ano ka ba sa dalawa? Which one are you? Pag-usapan po natin ito kasi meron tong spiritual dimension. Ang spiritual dimension po dito para sa pasimula ay ito. Tayo ay minsang mga orphan, hiwalay tayo sa ating Panginoon at tayo ay inadapt ni Jesus Christ sa pamilya ng Diyos. Yun ang kabuuan po ng pag-aaral na ito. Ngayon, ito ang punto. May mga tao na inadapt na ng Diyos sa kanyang pamilya pero meron pa ring ugaling orphan. Yan, ang didiinan natin ngayon. Ibig sabihin, Kristiyano na, parang hindi pa rin. Okay. Kaya ngayon yung mga simptomas ng orphan, natatawagin natin maya-maya na orphanitis, kung yan ay nasa atin o nasa mga pinapastulan nating mga tao, i-address natin itong issue by giving them sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila o pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos para maging maliwanag talaga sa kanila ang kahulugan ng nangyari nung sila'y tumanggap kay Kristo bilang sarili lang Panginoon at tagapagligtas. Okay? So, balik tayo doon sa ating share screen. Pag-usapan natin ang dalawang ito, orphan or adopted. Ang ating talataan ay matatagpuan sa aklat ng Roma sa ika-8 kabanata, talatang 15 hanggang 17. Ang sabi ni Apostol Pablo, "You have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father." Paano nangyari yon? For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And since we are His children, we are His heirs. In fact, together, we are heirs of Christ. Ang tindi niyan, ang lalim na yan. Ano ho? So, diinan mo natin isa-isa. Tingnan natin itong mga talatang ito, ha? Yung salitang spirit, dalawa yan, di ba? Sorry. Yung pong salitang spirit dito, a spirit, nakita niyo po ba nito? A spirit, small letter S. Yan po ay pwedeng interchangeable sa salitang mindset. Itong salitang spirit ay hindi necessarily masamang espiritu. Ito ay isang uri ng pananaw, isang mindset.
or a way of thinking, not necessarily a demonic spirit. Dito sa bandang baba, His Spirit, kita niyo yan? Yan yung may capital S, that describes the Holy Spirit. Nakita niyo ang pang-rendering nito? Ito ay maliit na S, tapos ito ay malaking S, capital S, Spirit, Holy Spirit, at ito ang small spirit, okay? Ibig sabihin niyan ay magkaiba, hindi yan pareho, hindi ba? Okay. So, ang Holy Spirit dito ay ang third person ng Trinity. Yung Spirit dito ay yung 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 nasa sa loob natin o ito ay maaaring mindset, yung unang pagkakagamit dito. Alright, tapunahan po natin minsan pa yung pagkakalatag ng salita. Fearful slaves ay description ito. Fearful slaves, description po yan ng mga nangyayari o ng attitude ng isang slave. Ano yun? Takot. Laging takot. Sa panahon ng Imperyo ng Roma, na legal ang slavery, ang mga bata o mga tao na kinikidnap o nahuhuli mula sa digmaan, sila po ay either mga sundalo o di kay mga tao lang na kinuha mula sa ibang teritoryo, dadalhin sa kanilang bansa, particularly sa Rome, o kung saan man yung kanilang captured territory, at yung mga taong yon na ibebenta sa palengke. Ang tawag sa palengke yon ay agora. Doon sa agora market, tinuturingan yung mga slave, binibili, at yung mga slave na yon kapag nabili na ay pag-aari na ng kaniyang among nakabili sa kanila. Alright? So ngayon, ito pong salitang ito, ginamit ni Apostle Pablo yung salitang orphan para ipaliwanag o ipahiwatig ito ang technical na sitwasyon natin bago tayo kumilala kay Kristo. Tayo ay mga orphans. So in this passage, there are two kinds of mindsets, dalawang uri ng mindset, two groups of people. Orphans, yung outside of the family of God, na nagdi-display ng insecurity, at yung adopted, yung mga nasa pamilya ng Diyos na nagpapakita ng kanyang sense of security. So yun nga ang tanong, ikaw ba ay orphan or adopted? Alright, ito na po ang laman ng ating outline ngayong gabi. Ito ang makikita nating pag-uugali ng mga orphans sa inyong bandang kaliwa. Merong insecurity, uncertainty, anxiety, at lost identity. Mamaya, titingnan po natin sa detalya, ang detalya ng ano naman ang meron ang mga adopted children of God. Meron silang sense of security, meron silang certainty. Okay, wala na silang insecurity, security na meron. Wala nang uncertainty, meron ng certainty, katiyakan. Wala na silang anxiety, meron silang serenity o kapayapaan. At hindi na sila makakaranas ng lost identity kasi kay Kristo, meron tayong bagong identity. Kasi yun po ang outline natin para mas madali ninyong maalala ang ating pag-aaralan. Alright, let's move on and try to understand ano ba ang mga kapahiwatigan ng orphans. Now, paliwanag ko lamang po na merong dalawang pamilyang nilikha ang Diyos. Yung invisible realm, yan yung mga Elohims at mga angels, mga spirit beings, na ang pakay ng Diyos nung sila'y nilikha ay maging ruler kasama ng Diyos. Okay. Kumuha rin siya ng pamilya in the physical realm. At yan po ang mga tao. Una si Eva at si Adan. Ito ay mga physical beings. Ang purpose naman nila ay to rule the earth. Di ba? Yun ang sinabi ng ating Panginoon sa Book of Genesis nang nilikha niya si Adan at saka si Eva, binigay niya sila ng dominion. So ang plano ng Diyos talaga ay magtulungan itong mga spirit realm at saka physical realm at maging co-ruler ng Panginoon sa kanyang nilikha. Pero yung dalawang realm na yon, alam nyo na nagrebelde ang malaking bahagi ng mga nandoon sa spirit realm, hindi ba? Nandoon na si Satanas, tinangay na ibang mga demonyo, at sila'y pinalayas mula sa presensya ng Diyos. At pagkatapos natukso nila, tinukso naman ni Satanas si Eva at si Adan, kaya ang eventual result, lumayas din sila sa presensya ng Diyos. Tama? Okay. Ibig sabihin, ang resulta nito, pareho silang na-kick out. Okay? So, ano nangyari? Lahat ng sinilang mula sa panahong yon ay naging mga orphans. Guess yun na po ba yung konsepto na gusto kong ituro sa inyo? Yung mga spirit being na kick out, humiwalay sa Diyos, orphan.
Yung si Eva at si Adan, okay, nagrebelde, hindi tinupad ang utos ng Diyos, na-kick out sa hardin, orphan na. Dalawang orphan. Kaya lahat ng mga taong isinilang mula sa panahon ni Eva at ni Adan ay mga may orphanitis. Romans chapter 5 verse 12. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone has sinned. Okay. Anong nangyari? Lahat ng tao na isinilang ay mga spiritual orphans. Kaya lahat tayo ay may orphanitis. Ano ba yung orphanitis? Walang salitang ganyan sa dictionary, kaya wag nyo nang hanapin. Ang salitang itis o suffix na itis, sa tuwing ilalagay po yung salitang yan sa termino, lalo-lalo na sa mga medical term, ang ibig sabihin niya na ay pamamaga. Pamamaga. Halimbawa, ano yung mga sakit na may itis? Pamamaga ng atay ay hepatitis, di ba? Pamamaga ng air passage, Kalamnan, arthritis. bronchitis, pamamaga ng kalamnan, arthritis. Lahat ng mga may itis dyan, pamamaga. Baka meron kayo niyan. O, ito. Ano yung orphanitis? Meningitis. Yung orphanitis ay an inflamed, ito definition ko to, a negatively stimulated orphan mindset or pattern of thinking. Ayan ha, yan ang definition ko ng orphanitis. By the way, hindi tinuturo sa Bible School to, so wag na kayo magtanong sa mga professor ng seminary kung meron nga bang orphanitis kasi ako lang ang nagtuturo niyan. Baka nga nasa seminary yung mga may orphanitis. Okay, tingnan natin ngayon ang simptomas ng mga may orphanitis. Baka meron ka nito. Ano ba ang mga simptomas? Paano malaman meron ka ng orphanitis? Para maging maliwanag ang katuruan ito, bibisitahin natin muli yung Matthew chapter 6. Nung dumating ang ating Panginoon Kristo, wala naman siyang curriculum na dala. Wala naman notebook si Jesus, di ba? Hindi naman siya sumulat ng libro. Nung nagpasimula ang ating Panginoon Kristo, ang pasimula ng kanyang turo ay simpleng-simple lang. Tinuturo niya yung pag-uugali ng mga pariseyo, mga iskriba, ba, ng mga religious leaders, at saka ng mga pagano. In essence, sinasabi niya, yan, kita niya ganyan? Hindi ganyan. Ganito. Di ba? Naalala niya yung tinuturo ko. Hindi ganyan, ganito. Kaya ito ang talata na nais ko pong simulan para makita natin paano nagturo si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, "But I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of the law, religious law, and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Yon. Ang ibig sabihin niya ay huwag kang maging katulad nila. Huwag kang mag-isip na kapareho nila. Ang ibig sabihin, kayo na aking mga magiging alagad, kinakailangan iba kayo sa kanila. Lalampasan ninyo yung katwirang meron sila. Bakit? Ano ba sila? Number one, sila ay mga insecure. Punta na tayo sa mga talata. Ang unang palatandaan ay insecurity. Itong mga may orphanitis, merong insecurity. So, kung kunin po ninyo ang inyong mga Biblia, mga talataan ay matatagpuan sa Mateo, unang ika-6 na kabanata. Alam niyo na kung nandiyan ang inyong mga Bible, buksan niyo na. Kasi wala akong scripture na ipapakita sa inyo on the screen. So, nais ko pong puntahan niyo po yung manuscript. Nandiyan din yung verse, o puntahan niyo inyong mga Bible, at nandiyan din yung mababasa niyo po yung talata. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Watch out, don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. Yan. Unang simptomas ng taong may orphanitis. Laging gusto ng admiration ng lahat ng tao. Sobrang insecurity, laging nagpapapansin. Sabi niya, kapag kayo'y nagbibigay, huwag kayong magbibigay o gagawa ng mabuti para makita ng iba. Bakit? Kasi yung iba nagbibigay para magyabang. Kaya pagka minsan, yung mga envelope natin dyan, hindi ba yung mga nakalagay sa pader na envelope, diba? Kaya nililista ninyo yung 10 most outstanding tithers of the year. Yung mga ganun. Palabas ng mga pastor. Huwag gawin yan. Ano sabi ni Jesus? Kapag kayo nagbibigay o may ginagawa kayong mabuti,
Huwag niyo itong ipangangalandakan. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Di ba yung sabi sa Matthew 6 verses 3 and 4? So yan ang una ha. In relation to their good deeds, yan. Ang mga may orphanitis, gagawa lang na mabuti para maipakita na gumagawa siya ng mabuti. Paano naman mag-pray yung mga may orphanitis in relation to their prayer life? Ano sabi ni Jesus Christ? Matthew chapter 6 verse 6. Kapag kayo'y nananalangin, ano daw? Magtago kayo. Ha? Huwag nyo lang i-announce na meron kayong prayer meeting and prayer and fasting. Kailangan pa bang malaman ng lahat ng tao yan? When then your Father who sees everything will reward you. Itong mga Pariseo, yan ang backdrop, di ba? Lagi nilang ipapangalandakan na sila nagpe-pray, ina-announce pa. Sabi ni Jesus Christ, di ganyan. Ganito. Doon lang kayo sa kwarto. Manahimik lang kayo dyan. Kasi ang amang nakakita ng lihim, gagantimpalaan kayo. Pangatlo, ito mga pagpapahiwatig na insecurity ng mga Pariseo. When you fast, verse 17, okay, comb your hair and wash your face. Then no one will notice that you are fasting except your Father who knows what you do in private, and your Father who sees everything will reward you. Ayun. Pagandaan, di ba? So, letter D, in relation to material wealth. Ano sabi niya? Huwag kayong mag-iimbak ng kayamanan dito sa lupa kapag yan ay tatangain at kakalawangin. Di ba? At yan ay nanakawin. Store up your treasures in heaven where moth and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Ayun. Sabi ni Jesus Christ. Yan ha. Ito ang mga tao na merong insecurity. Ito pa, dinugtong ni Jesus Christ sa Matthew 6:24. Nakita niyo po ba? No one can serve two masters, for you will hate the one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Hindi ka pwede sa ministry at interesado palagi sa pera. Ayan, mga pastor na lagi na lang pera ang pinag-uusapan. Alam nyo, ito ay kapuna-puna, di ba? Kapag ang pastor lagi na lang may pera sa kanyang mensahe, pera lagi, pera, magbigay kayo, medyo malaki threaten palagi yung mensahe. Yan ay cause ng insecurity yan eh. Bakit? Kasi kung tinuturoan natin ng tama ayon sa Biblia na hindi na tayo nagpaparamdam, hindi na tayo parang nagtatampo, hindi na tayo parang naghihingi palagi, iba ang dating niyan, hindi ba? Mas ganado yung mga tao ang magkaloob kapag hindi tayo mukhang nangungulimbat ng pera. Kaya ingatan na yung mga bumibisita-bisita sa inyong mga fellowship dyan, yung mga ini-invite na speaker, mga krusada at kung ano-ano pa. Di ba? Yung may mga malaking banga doon sa harapan, kung ano yung hindi ko maintindihan, na 7 pa yung lalagyan dyan, imbis na 1 na lang. Bakit kinakailangan ganon? Ba't kinakailangan forward tayo, magbigay? Paano naman yung mga hindi nakaka-forward? Pasintabi lamang po sa mga gumagawa nito. Hindi po kayo ang akin tinatarget. Ang sinasabi ko lamang po ay ganito. Ito totohanan to ha, galing lang to sa puso ko ha. Ano naman ang pakiramdam nung pumupunta sa harapan, naglalagay ng envelope? Nakapagbigay ako. Di ba parang ganon? Ano naman ang pakiramdam ng hindi nakapunta sa harapan? Nakakahiya. Wala man lang akong ibinigay. Sa parehong kapamaraanan, nagkakaroon tayo ng di magandang pakiramdam kapag ganyan, hindi ba? Although totoo na pwede natin sabihin, na-encourage yung iba kapag pino-forward natin yung ating pagbibigay. Pero mas maraming nadi-discourage dyan. At maaaring magamit, hindi ko sinabing palagi, maaaring magamit nung mga ganadong magbigay yung kanilang paglakad sa harapan at paglalagay ng envelope para makapaghiyabang. Anyway, sa inyo lang po yan. Hindi ko po pinupuday yung paraan ng inyong paghihingi ng offering sa mga tao, pero sa ganang aking personal ko lang pong opinion ito, mas magandang palihim ang pagbibigay kaysa ipinangangalandakan yung ating pagbibigay. Kanya-kanyang style naman yan. Pangalawa, anong mga pangalawang palatandaan ng isang taong may orphanitis? Okay, ayan na yan, outline, di ba? Dinay ko na ito sa inyo, so hindi ko na i-detalyan. Uncertainty. Ano naman po yung uncertainty? Di sigurado. Ano sabi sa Matthew chapter 6, verse 26 and 27?
That is why I tell you, sabi ni Jesus Christ, do not worry, not to worry about your everyday life where you have whether you have enough food and whether you have enough drinks or clothes to wear. Tatlong problema ng mga pagano. Number one problema, ha? Ano yon? Number one ay yung ating future. Ano ba mangyayari bukas? Pangalawang problema ay food. Ano ba nga kainin natin? Pangatlong problema, fashion. Ano ang aking isusuot? Magiging gwapo ba ako kapag sinuot ko ang mga bagay nito? Okay. Ang bottom line nitong pangalawang punto nito ay uncertainty. Ang mga taong walang ama sa langit na pinagkakatiwalaan, uncertain sa kanila yung kanilang future. Kaya dumidiskarte sila, gumagawa sila ng paraan para maging masiguro ang kanilang magandang kinabukasan. Number 2 yan. Okay? Kayo nang bahala mag-elaborate na. Punta tayo sa number 3. Anxiety. Ano mo to anxiety? Ganoon pa rin. Sabi ni Jesus Christ, tingnan niyo itong mga ibon. Wala naman niyang tinatanim. Wala rin siyang inaani. Wala silang iniimbakan ng pagkain. In short, wala silang refrigerator. Wala silang kaban. Okay? Pero pinapakain niya ng amo mo sa langit. Di ba? Hindi ka ba mas mahalaga diyan kaysa mga ibon? Tingnan mo mga bulaklak sa parang, sabi niya ating Panginoon, di ba? Kahit si Haring Solomon, di nakapagsuot ng ganyang kagandang damit. Kung yung mga bulaklak na yan ay kagaganda ngayon, eh maya-maya ay susunugin na. Di ba? Ikaw pa kaya, hindi ka bibigyan ng Diyos ng idadamit mo. O ye of little faith. Kaya sabi niya, so don't worry about those things, saying what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. Itong sumunod, nakita niyo sa verse 32, tignan niyo sa inyong Bible. For these things, ang mga bagay nito, these things dominate the thoughts of unbelievers. Ito ang laman ng mga utak ng mga di mananampalataya. At dinugtong niya ang mga salitang, alam na ng daddy mo ang kailangan mo bago mo pa ito hilingin. Kaya huwag kang mag-alala sa kinabukasan sapagkat bukas marami ring problemang darating. Sapat na yung problema ngayon. Huwag mo nang dagdagan pa. Yung ibig sabihin ni Jesus Christ dito, hindi ba? So, that's the whole point of the matter. Ito pong pinapakita ko lang po sa inyo yung sinasabi ng ating Panginoon. Kasi itong mga tao ay merong anxiety, anxious sila sa maaaring mangyayari sa kanilang mga kinabukasan. Grabe, kawawang mga tao. So, meron silang ano yung una? Insecurity, di ba? Pangalawa, meron silang uncertainty. Pangatlo, meron silang anxiety. Grabe. Tapos, ang problema pa, sa pang-apat, wala silang sariling identity. Alam niyo itong kwento sa Luke chapter 14? Kwento ka lang. Sa Luke chapter 14, sabi ni Jesus Christ, so umattend si Jesus Christ at sa kanyang mga alagad sa isang handaan, sa isang kasalan. Tapos tapunan niya, nag-aagawan yung mga tao umupo dun sa pinakamalapit doon sa kinasal. Alam niyo na yung kwento, di ba? Okay. Tapos sabi ni Jesus Christ, pero itong kataon to, unahan ng unahan doon sa upuan. Sabi ni Jesus Christ, sali kayo. Tinipon niya kanya mga alagad. Dito kayo mga boys. Kapag kayo i-attend sa handaan, doon kayo sa likod umupo, ha? Doon. Para kapag nakita kayo doon wag kayong upo sa harapan pala itong unang rendering. Wag kayong upo sa harapan kasi baka may mas importanteng tao na bisita nung nagpahanda nung nagpakasal. Eh mapapaalis ka sa inuupuan mo. Share ka papunta sa likod, mapapahiya ka. Kaya doon ka sa upuan, sa likod, kapag ikay na-attend ang handaan. Doon ka sa pinakalikod para kapag nakita ka ng host, sabihin, ay sir, wag kayo dyan. Dito po kayo sa harapan. Ayan. Kasi doon ma-honor ka. Ano sabi niya? Sapagkat ang mga nagpapakumbaba ay itataas. At ang mga nagmamataas ay ibababa. Ano bang ibig sabihin nitong talatang ito para sa atin? May mga leaders ng church, ay nako naman, nakikipag-unahan na umupo sa pinakaharapan.
Kinakailangan si Reverend Doctor, Bishop, Supervisor, etc. dapat bigyan ng galang doon, the man of God, doon siya sa bandang harapan. Paano naman yung ibang man of God dyan, sir? Eh, man of God din naman kami. Bakit ikaw lang ba ang man of God dyan? Di ba? Bakit parang may super man of God? Meron ba ganon, Superman of God? Walang ganon eh, di ba? So, ang ibig kong sabihin ay ito, huwag tayong makipag-unahan doon sa harapan. Ang mga taong may orpanitis ay na-offend kapag hindi binibigyan ng importansya sa mga conference. Eh, excuse me, bato-bato sa langit, tamaan nawa ang mga may orpanitis. Yan ang problema ng marami. Nag-e-expect sila na lagyan sila ng kwintas na may nakalagay na guest o kaya ng ano yun, ribbon sa kanilang dibdib. Okay. Kapag ganyan ang ugali natin, asa tayo ng asa na merong gaganyan sa atin, alam nyo, masasaktan kayo ng gusto. Kasi hindi palaging mangyayari yan. Kaya, suggestion, umupo ka sa likuran. Okay. Tsaka wag kang paimportante palagi. Siyempre, hindi ikaw yon, yung ibang pastor yon. O ibang leader yon. Alright. Ano kaibahan naman ng adopted? O, dito na tayo, kakambyo na tayo ha. Okay, nakita niyo na yung unang punto. Okay, bago natin iwanan yan, naalala niyo yung unang, naalala niyo? O, pakitanong ang inyong asawa, ang inyong katabi, kung ano yung apat na yon. Ano yung mga apat na palatandaan ng taong may orphanitis? Number 1, merong insecurity. Number 2, merong uncertainty. Number 3, meron siyang anxiety. At number 4 ay lost or confused identity. Kasi ganito yan eh. Kambihan na natin mabilis. Kung alam mo kung sino ka, hindi mo na kinakailangan ipangalandakan kung sino ka. Hindi ka na kailangan magmalaki kung sino ka kasi alam mo naman kung sino ka at alam nila kung sino ka, di ba? Kahit hindi nila alam kung sino ka, basta ang pinakamahalaga, alam mo kung sino ka. Amen? Yun ang pinakamahalagang bagay. Punta tayo dun sa adopted. Ano naman kaibahan ng adopted sa... Eto, balik tayo sa Romans chapter 8. Balikan natin ha. You have not received a spirit, ano yun? Mindset, isang uri ng pananaw. Hindi ka tumanggap ng isang espiritu o isang uri ng pananaw that makes you fearful slaves. Instead, you have received God's Spirit when He adopted you as His children. Ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon. Ikaw ay inadopt sa Kanyang pamilya. Kuha tayo ng mga talata. Paano ba niya ginawa yon? Nang dumating si Kristo, isa lang ang ginawa niya, di ba? Tinuturo niya tayo pabalik dun sa Aba. Jesus came to bring us back to our Heavenly Father. Apo na po ba ninyo ang tema ng presentation ni Jesus Christ ng Kingdom of God? Lagi yung sinasabing merong Ama. Okay? Yung Ama na kung saan kayo napahiwalay, ang trabaho ko ay ibalik kayo sa Kanya. Ako ang daan at ang katotohanan, di ba? At ang buhay. Walang makakarating doon kundi sa pamamagitan ko. So ako ang dadaanan niya pabalik doon. So ang objective ni Jesus Christ ay ibalik tayo lahat sa Ama para hindi ka na magmistulang orphan pa. Sabi niya, I came to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. John 14:6. Sinabi ko na, di ba? Sabi niya, 1 Corinthians 6:20, you were bought with a price. At sabi sa Galatians 3:13, Christ bought us with His own blood and set us free. Okay, hindi ko na masyadong i-detail yan kasi wari ko naman po alam nyo na yan, hindi po ba? Alright, and then, Galatians 3:14, and by putting our trust in Christ, we receive the Holy Spirit as He has promised. Yan. For you know, yan ay nasa 1 Peter chapter 1. For you know that God paid a ransom to save you. New Living Translation po itong binabasa ko. God paid a ransom to save you. Ang Ama, ang Diyos ay nagbayad ng pang-ransom para iligtas ka from the empty life you inherited. Ayan kanino? Kay Adan at kay Eva from your ancestors, and it was not paid with mere gold or silver. Hindi pera ang pinangbayad. Because they lose their value. It was the precious blood of Jesus Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Yun ang pinangbayad, ang dugo ni Jesus. God chose Him as your ransom long before the world began. But now, in these last days, He has been revealed for your sake. Through Christ,
You have come to trust in God, and you have placed your faith and hope in God because He raised Christ from the dead and gave Him great glory. Yan po ang istorya ng redemption. Once we were abandoned children, but now, because of what Christ did at the cross of Calvary, and as we repented of our sins and placed our faith and trust in Him, we have now become members of God's family. O, maliwanag na po ba? Na tayo'y hindi na lost. I once was lost, and now I'm found. Yan ang kaibahan. Tayo ay naligtas na mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ano naman po ang mga palatandaan ng isang adopted child of God? Ano namang palatandaan? Number one palatandaan, okay? Sense of security. Hindi siya insecure. Meron na siyang security. Ayan, ang una, hindi ba? Sense of security. Ang ibig sabihin nito ay ready na tayong makinig sa Ama. Sabi ni Jesus Christ, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. And no one can snatch them away from me." Ayun. "For my Father has given them to me and He is more powerful than anyone else. No one," inulit na naman, "can snatch them from the Father's hand. The Father and I are one." Grabe. Di ba dapat ma-secure tayo dyan? Ang ibig sabihin, pag naiintindihan natin yung mga talatang yan, pag naiintindihan natin yan, titigin natin ng talatang yan, hindi ba? Pag naisip natin yung kahalagahan ng divine adoption, okay, okay na po ang approval ni Daddy. Hindi na natin kailangan ng approval ng mga tao. Hindi na kailangan gumawa ng mabubuting bagay para makita ng mga tao. Gawin natin yon kasi yun ang tamang gawin, may nakakakita o wala. Hindi na kailangan ipagbulalas pa natin na tayo nagpe-pray o nagpapas. Bumulong na lang tayo sa ating Ama. Hindi ko po sinasabing huwag mag-prayer meeting. Hindi yung sinasabi ko. Ibig sabihin, maging tama yung ating mga motibo kapag ginagawa natin yan. Hindi na kinakailangan magmukhang pangit kapag nagpapas. Hindi na kailangan nakadepende sa material wealth. Hindi na dapat magparinig na kulang tayo ng pera, etc., etc. Di ba? Hindi na kailangan ipagyabang natin yung ating mga titulo o yung mga sinusuot natin o yung klase ng coaching ginagamit natin o kung may sasakyan man tayo o wala. Di ba? There's no need to brag about anything. Bakit? Kontento ka na dahil secured ka sa puso mo, mahal ka ng Ama, hindi ka na kailangang magyabang pa. So kahit hindi mabanggit ang titulo mo, okay na rin yun. Basta kay Lord, anak ka niya, importanteng titulo yan. Amen? Kaya kung kayo na-open pa rin at hindi kayo tinatawag na Reverend, Pastor, may kulang. Kulang ka sa security, sir. Okay, susunod. Certainty. Ano man yung certainty? Katiyakan. May kakainin ako bukas. Philippians 1:6, sabi ni Apostol Pablo, "I am certain." O yan, kita mo na. Certain. Ako'y nakatitiyak na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa inyo ay ipagpapatuloy ang gawang ito hanggang ito'y matapos sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Yan. Certain ka ba? Yan ang adopted child, may certainty. Romans 8:38-39, "I am convinced," di ba? Kumbinsido siya, "that nothing can ever separate us from God's love, neither death, nor life, nor angels, nor demons, neither our fears of today," yung takot natin ngayon, "at yung mga alalahanin natin bukas, kahit nakapangyarihan ng impyerno, hindi pwedeng mapaghiwalay o hindi yan pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon." Yes, na ba yung idea? Ang ibig sabihin, ang tunay na adopted child of God ay merong sense of security at sense of certainty. Tiyak ko, alam ko na ang pangako ng Diyos ay totoo. Di ba? Nakatulog ka mahimbing kapag gaganon ka. Kasi may mga tao na kinakailangan pa ng mga, di ba, tapik sa likod para umusad. Hindi mo kailangan yan. Nasa iyo na si Holy Spirit, di ba? Tsaka wala ka ng spirit na nagkukos ng takot. Meron kang spirit ng Diyos na sumasa iyo sa lahat ng pagkakataon.
Ang resulta niyan ay serenity. Yan ang pangalan ng apo ko. Serenity, kapayapaan. Anong sabi niya? Don't worry about anything. Huwag kayong mag-alala ng kahit anong bagay. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all that He has done. Then, kaya niya resulta, then you will experience God's peace. Kailan ka makaka-experience ng God's peace? Kapag hindi ka nagwo-worry, mag-pray ka lang, at saka sabihin mo sa Ama ang iyong pangailangan. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ. So tatlo yan ha. Pray instead of worrying. Give thanks instead of complaining. Enjoy His peace instead of murmuring. Di ba? And as we live in Christ, yan na, in Christ, di ba? Nakita niyo to? In Christ. Ang tawag diyan sa theology ay locative sphere. Locative, parang location. Doon sa sphere, sa loob nun, in Christ, doon ay merong kapayapaan. Huwag kang lalabas doon. Doon ka lang sa loob. Palagi in Christ, manatili kang nananampalataya. Yun ang sinasabi dito, hindi ba? Okay? Bakit? Kasi, balik tayo doon sa talata yan. Kasi gusto kong matitigan nyo itong talata ito kasi mahalaga ito maintindihan. Okay? Yung then you will experience God's peace ay resulta ng unang mga salita. Hindi ba? Okay. Ito pa. Itong kanyang kapayapaan ay mahirap pang unawaan. It exceeds anything we can understand. At ang resulta, ang kanyang kapayapaan, nakita niyo po ba ito? Ang magbabantay sa inyong mga puso at isipan. Matinding gwardiya yan. Yung peace of God. May kaibahan yung God of peace, di ba? Sa peace of God. Ito, peace of God, ibig sabihin, ito ay active na elemento na nagbabantay sa ating puso at mga isipan para di na tayo mag-aalala. Resulta, merong kapayapaan. Di na tayo makikipagtunggali, di na tayo makikipagkompetensya. Bakit may kapayapaan? Kahit ano pang sabihin nila laban sa akin o masamang mga bagay tungkol sa atin, di ba? Di natin aalalahanin niya bakit sa puso natin meron tayong kapayapaan galing sa ating Panginoon. Amen? Okay. At ang pinakahuli ay merong sense of true identity. Ano naman yan? Kunin po nito. Ang gandang rendering sa New Living Translation. Ang kanyang espiritu ay dumugtong sa ating espiritu. Nakita niyo naman yung capital S sa small s, di ba? Yung kanyang spirit joins with our spirit to affirm. Ang ibig sabihin nun ay subjective yung experience, pang-loob, pang-personal, that we are God's children. Kaya pwede natin siyang tawaging Daddy, Abba, Father. Ano yung to affirm? Yung Biblia ay objective truth na nagbibigay sa inyo ng intelektual na kaalaman. Ang Espiritu ay subjective truth na nagbibigay sa inyo ng personal na kaalamang nararamdaman. Yan ang kaibahan niyan. Yung isa, isa sa isip. Yung isa, nararamdaman. Ang Banal na Espiritu Santo, nagpaparamdam. Yan ang totoong pakiramdam na tama. Di ba? Na ano? Na nagsasabing tayo'y tunay na mga adopted children of God. Hindi na tayo mga orphans. Sabi ni Apostol Pedro, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Nasa iyo na lahat, sir at ma'am. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and grace. Yan ang ibig sabihin yan. His marvelous glory and grace. Okay, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. Ano yan? These are the promises that enable you to share, matindi dito, His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Alam po ninyo, meron kaming 2 ampong anak. Ang mga ampong bata, kahit naiampo mo siya sa pamilya mo legally, hindi niyan makukuha ang nature mo bilang nanay at tatay.
Hindi pwede. Meron ka lang legal nature, legal lang yon, pero yung nature, yung pangloob niya, hindi mo makukuha. Di ba? Iba yung genetic composition nun, hindi ba? Iba yung kulay nun, iba yung genes nun, iba. Pero itong kaibahan. Ito ang kaibahan ng adopted children of God. Hindi ka lang inadopt ni Kristo legally, binigay pa niya sa iyo yung kanyang nature. Nakita niyo ba yun? He shared His nature with us. Kaya sabi sa pangalawang Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng ano? Bagong nilalang. Tama? Anong sinasabi ng talatang ito? Basahin natin muli ang pagkakasulat dito kasi mahalagang maintindihan po natin ito sa liham ni Apostol Pedro. These are the promises. Ito yung mga pangako that enables you. Binibigyan ka ng kapangyarihan na ma-share mo, mapasayo yung nature ng Diyos, divine nature. At yung divine nature na yon ang makatutulong sa iyo to escape the world's corruption caused by human desires. Conclusion. Because of Jesus Christ, we are no longer fearful slaves. We have been adopted into God's family. Yon ang kaibahan ng adopted sa orphan. So balikan natin isang beses pa. Ano kaibahan ng mga orphans sa adopted? Ang orphans ay merong insecurity, may uncertainty, may anxiety, at merong lost identity. Tayong mga anak na ng Diyos ay meron ng sense of security, meron tayong certainty, meron tayong serenity, kapayapaan, at meron tayong bagong identity. Yun lang. Nakuha po ba ninyo? Nabuo po natin sa ating mga isipan. Yan ang dapat na attitude ng bawat isa sa atin. Secure tayo sa loob natin. Ano man ang naririnig natin sa labas, sino man ang kumokontra sa atin, which is normal na mangyayari sa ministry, ano man ang mga nangyayari o kaganapan sa inyong harapan, huwag niyong titingnan yung pangyayari. Tingnan po ninyo yung pangako ng Diyos sa inyo na ang kanyang pinangako ay hindi niya sinabing hindi ka magkakaproblema, di ba? Alam natin yan. Ang sinabi niya, kasama mo ako palagi saan ka man magpunta. Huwag nating iisipin na iniwan tayo ng Diyos. May mga pinagdadaanan tayo minsan na di natin gusto. Bahagi po yan ng ating pong ministry. At nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan.